Okay, so good morning everyone. So morning na talaga. It's 12:25 in the morning. I am Dan Michael M. Abarca, Master Teacher 1 of the LE department. And I am going to demonstrate on how are we going to set up our FLB so that the uh, we can automatically check the periodical exam of our learners at the same time makapag-produce tayo ng item analysis. Ano po? Okay, so first thing that we are going to set up in FLB is our classes. So, okay, paki-click lang po itong nasa baba, yung classes, no? Okay, click nyo lang yan. Okay, and then kanina ginawa na natin yung pag-upload ng master list sa ating Google Drive. So i-import na lang natin siya ngayon dito. So may makikita kayo diyan na this one, yan. So i-click nyo lang po yan. Okay, and then click nyo lang yung import. Ano, kasi mag-import tayo. Okay, click import. And then, click ninyo itong, yan. Click nyo itong click to upload kasi i-upload natin yung ginawa nating master list dito sa FLB na sinave natin sa Google Drive. Okay. I-click nyo lang to. Okay. And then, click nyo itong drive kasi naandyan nakasave yung ating master list. So, click nyo yung drive. Okay? And then, mamili lang po kayo dito kung ano yung email na ginamit ninyo in accessing your Google Drive. So, in my case, ito yung ginamit kong email ko. Okay, so yan yung pinili ko and then just click OK. Okay. Okay. And then, click nyo po itong, ayan, My Drive. Yan. Okay. And then, hanapin nyo na po dyan yung master list na ang pangalan ay My Class. Okay, nasaan na yun? Ayan. So, nakita ko na siya. Ito. Yan. Click nyo lang yan. Yan. Click. And then, click select. Okay. Click select. Ito. Yan. Select. Okay. So, may nakalagay na dyan. Yan. Valid rows to 18. Ganyan. Kasi sa akin, madami akong handle na classes. Ano? And then, just click import. Import. And then, voila! Okay, andyan na ang inyong mga classes. From dito sa akin, from grade 8 benevolence up to grade 9 kindness. Ano po? And then, once we are done importing our master list, so let's now proceed now in setting up our exam. So click nyo lang itong nasa baba na exam tab. Okay? And then click create exam. Yan. Click create the exam. So dito sa roll number digits, okay? Sinet up itong roll number digits na yan. Yan, ito this one. Na-set up ko na yan. Ano po? So, ginawan ko na ng roll number yung kada student sa buong ANHS. So, okay. Ang roll number digit natin is 4. So, iset nyo lang siya as 4. Exam set is 1. Subject is 1. And then, wag nyo na po itong, wag nyo na po itong pakialamanan kasi I already gave you a template of the answer sheet. Ano po, so wag niyo na po 'yang pakialamanan. Itong part na lang po na ito yung inyong gagawin na 4. Ano po? 'Yan. And then click next. Okay? So itong section, wag niyo na 'yang anuhin.
this one, huwag niyo na po yang pakialamanan. Okay, number of question is, sa number of question, ise-set niyo siya, ilang question yung iti-take ng bata. So, sa atin is 50, right? Ano? Then, sa question type naman, gawin niyo siyang per option. Okay? And then, yun lang. Yun lang po yung gagalawin niyo. Ano yun? Dalawa lang. And then, click next. Okay. So, dito po sa layout, dito, babaguhin po natin yan. Ano? Gawin natin yung subject in column. Okay? Yung label, default lang. Tapos yung header, this one. Yung header, gagawin natin siya na default medium. Yan, parang ganyan po. So, ito na yung itsura ng ating answer sheet. So, mahalaga na kung ano lang po yung sinabi ko dito, yun lang po yung gagalawin ninyo in order to match with the unified or uniform answer sheet na isinare ko po sa inyo. Ano po? Okay, and then just click save. Ano? And then, class name, select nyo po kung para saang klase yung ang gagawin ninyong answer sheet. Halimbawa, sa akin, for grade 7 accountability. Okay, exam name. Okay, as much as possible, yung exam name. It starts with the quarter, kung kailan nyo siya ipapa-exam. So, like for instance sa akin, quarter 4. Okay, quarter 4 ICT 7. Okay, tapos pwede nyo lagyan ng section. Ano? Kung isa lang yung hawak nyo na section, just like me. Yan, accountability. Ay, sige, ICT 7 na lang. Yan. Okay, tapos, exam date, kung kailan yung exam. Ito, sample lang po ito ha. Click OK. And then, click Save. Okay. So, meron na tayong na-set up na exam. So, ngayon, of course, bago tayo mag-scan ng mga answer sheet, we need to set up the answer key. Okay po? So, click nyo lang mismo yung ginawa ninyong exam, this one. Click nyo lang yan. And then, click nyo itong answer key. Ito, ayan. Click answer key. And then you can now set up kung ano yung mga answers ninyo from 1 to 50. Yan, set up lang natin and so on and so forth. Yan. So for sample purposes lang po itong ginagawa ko ngayon. Ano? So sige, ikumpletuhin natin hanggang number 50. Okay? So i-double check nyo po my dear teachers kung tama yung ating answer key. Ano po? And then click save. Okay, so it's already set up. So ang gagawin nyo lang po, yan, naka-set up na tayo. So kung madagdag po kayo ulit ng exam, click add nyo lang. Yan, add nyo. And then, same process lang po ng ginawa natin kanina. Okay po? So that's it. That's how we set up, or that's how you set up the Eval B. So if you have any questions, don't hesitate to ask questions from me. Ano po? And ayan. And then pwede na kayong mag-scan ng papel ng bata once na nasagutan na nila. Ano? Okay. So, kung paano yung scan, that will be a separate video. Thank you so much.